Unang linggo na po ng Disyembre. Merry Christmas na po. Ang ibang mga tao ay abala, aligaga sa paghahanda sa Pasko. Pero ang Pasko po ay hindi outside activities. Ito po ay inside na dapat nating malaman at paghandaan. Salamat po sa ating simbahan na nagpatuloy sa pag-aaral, pagtuturo sa atin ng tungkol sa salita ng Diyos. Ang iba pong simbahan ay nagtuturo ng programa. Magaganda kanila mga programa. Pero salamat po sa Panginoon dahil tayo ay naririto upang pag-aralan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Kaya na tayo naririto dahil sa salita ng Diyos na ating tinanggap, may nagpahayag, ating tinanggap at ating ikinabubuhay sa ngayon. Sa Hebrews chapter 11, verse 3, ay patuloy po natin pag-aaralan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at ano ang bahagi natin sa kapangyarihan ito sa ating kapaligiran. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanglibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na hindi nakikita ay sa mga bagay na hindi nakikita. By faith, we know and we believe that this world that we live in is formed by the Word of God. Sa pagitan po natin pananampalataya, ating naunawaan na ang mundong ito na ating tinitirahan ay naganap, nagawa, nananatili sa pagitan ng salita ng Diyos. Upang ang mga bagay na nakikita ay hindi naganap sa pagitan ng mga bagay na nakikita. Ang salita po ng Diyos ang gumawa. God created everything that surrounds us in this world was made by God's word. Amen. Ang title po ng ating papag-aralan is, by God's word, this world has been created. Amen. Ibig po sabihin, ating dapat maunawaan na lahat ng ating nakikita sa ating kapaligiran ay naganap sa pagitan ng kapangyarihan na hindi natin nakikita. Which means to say that there is a power around us, although we do not see, but God created everything around us. Hallelujah! Ang salita po ng Diyos na ating pinapag-aralan at tinatago sa ating puso ay dapat natin ipinamumuhay samantalang ito'y ating naunawaan na tayo po'y napapaligiran ng kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Mahina po yung sundan natin. Psalm 8 verse 1. English na lang. Psalm 8 verse 1. O Lord, Psalm
8. Oh Lord, how wonderful. Masarap. Dito makita. Okay. Psalm 8 verse 1, O Lord, how excellent is thy name in all the earth. Panginoon, ang iyong kapangyarihan na siyang pumupuno dito sa buong mundo. And you have sent your glory above the heavens. Nagpapahayag po ng mundong ito na ating ginagalawan ay punong-puno ng kapangyarihan. At ang kanyang kalwalhatian ay naroon hanggang sa kalangitan na dapat ay patuloy natin siyang papurihan. Amen. Marami pong tao na hindi nagagawang magpuri dahil hindi nila alam ano ba yung biyaya na pinagalaw ng Diyos sa kanila sa araw-araw. Ibig po sabihin na ang mundong ito na ginawa ng Diyos sa pagitan ng kanyang salita ay punong-puno ng buhay. Amen! Ang mga buhay po ay sumigaw ng Amen! Amen! Ang lugar pong ito na ating tinitirahan, pinamamahayan, ay punong-puno ng buhay at kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ito po ang pinapahayag ng mga salita natin pinapag-aralan. Ibig sabihin, ating damahin, ating panampalatayan, ating ikabuhay, ang power, ang kapangyarihan ng Diyos na umiikot sa ating kapaligiran. We have to activate the light and we have to enjoy the light that is around us. Bibigyan ko po kayo ng mga experiences ng mga tao na nagaganap samantalang naunawaan nila na ang ating kapaligiran ay punong-puno ng buhay. Alam niyo ba sa mga may sakit? Meron pong pelikula entitled The Miracle of Heaven. May bata pa siya, ay lumalaki ang tiyan. Sa kabila ng maraming dalubhasang doktor, hindi po magamot at hindi maunawaan bakit sumasakit at lumalaki ang tiyan ng bata. Hanggang sila ay may nabalitaan sa ibang bansa na mayroong doktor ng mga bata na effective na maggamot sa mga bata. At lumipat sila, dinala ang anak doon sa doktor na yon. Wala rin pong nangyari. Umuwi sila sa kanilang probinsya. Isang araw, ang bata ay namitas ng bulaklak. At in-enjoy niya yung kanyang kapaligiran hanggang siya ay nakakita ng paru-paro at kanya pong hinabol ang paru-paro at gusto niya hulihin. Sa kasamaang palad, ang paru-paro ay pumunta sa ilalim ng punong mangga. Di ba yung bang matandang puno ng mangga, di po ba yun ay nagkakaroon ng butas sa ilalim? Tapos yung mga sanga na lang ang nabubuhay? Nahulog po siya doon sa ilalim ng puno ng mangga. Sa ilalim, na napakalalim na hindi kayang abutin ng tao. Kailangan po sila ay humanap ng bombero at tumagal po ng 3
3 araw ang bata doon sa ilalim ng butas ng punong mangga bago siya na-rescue. Bilang pagpapatunay po na tayo ay sa ating kapaligiran ay punong-puno ng buhay, nang iahon po yung bata mula sa butas ng puno ng mangga, siya po ay buhay at wala na yung kanyang karamdaman. Hallelujah! Ibig sabihin po, yung buhay na naroon, na siyang ikinabubuhay ng mangga, ay naka-apekto sa buhay ng bata. At siya ay gumaling. Palakpakan po natin ang Panginoon. This world is full of light. May mga doktor po na nagpapayo sa mga may sakit na hindi kayang pagalingin ng mga medisina. Tinatawag po nila doon ay banding. Earth banding. Meron pong matanda na sabi ng doktor, meron siyang 6 na cancer sa tenga, sa ilong, sa mata, sa bibig. Lahat dito sa itaas. At tinalinaman kung ilang buwan na lang ang buhay. Hindi po siya nagpa-opera at umuwi sa probinsya. Sa probinsya po, kumakain sila ng mga gulay at sila'y namamasyal sa kabukiran at sila'y naglalakad na nakapaa sa buhanginan. Ang pinakamalakas daw pong energy, sabi ng mga scientists, is the sun. S-U-N. Lalo pa tayo, ang ating sun is S-O-N. Hallelujah! Di ba mas makapangyarihan yun? Mas makapagbibigay sa atin ng energy? The sun. S-O-N. Okay. At ang susunod daw po na pinakamalakas na energy na binibigay sa tao ay ang lupa, the ground. Yung lupa na ating inaapakan is the second source of energy na makapagbibigay sa tao. Totoo naman po, di ba? Isipin natin ngayon, bakit yung matatanda? Hindi pa ho ako yun. Ay humahaba ang buhay. Dahil sila ay nakapaa na naglalakad sa putikan. Samantalang tayo, kahit sa loob ng bahay, kahit sa kwarto nakachinelas. Yung pong opening ng ating paa ay wala nang makuhang energy dahil swelas natin ang mga rubber shoes, ang mga ganyan, lahat-lagi may takip ang ating paa. Kaya hindi na po natin nakukuha yung opening, yung mga pores ng ating paa ay wala nang ma-absorb ng energy dahil lagi po tayo may sapatos, may tsinelas at lahat nakapa. Subukan po natin na mag-apak, maglakad ng nakapaa, lalo na sa baybaying dagat. Kila Pastor Anthony, sa Antique, kami po ay dalawa kaming magkaibigan ng pastor, pumupunta doon na sa Biyernes ng hapon, tapos nagtuturo po kami ng Sabado. Pagdating namin ng Biyernes, naglalakad po kami na nakapaa doon sa baybayin. Maganda po yung dagat nila, pastor, doon, malapit sa simbahan, malapit sa bahay nila. Kaya po nakapaglalakad kami ng nakapaa doon sa buhanginan. Yung mga pumunta sa Antique, subukan nyo yun.
at mai-enjoy nyo, yung ating pores ng mga paa ay makakatanggap ng energy mula sa init ng mga buhangin. Ang tawag po doon sa English ay banding. Yung pong tayo ay tumatanggap ng fresh air mula sa puno. Kaya importante po na tayo lumalapit sa mga puno dahil ang mga puno ang nagbibigay sa atin ng oxygen. Okay. And the sun, nagsasunbathing po tayo dahil yan ay natural na mga vitamins na binibigay sa atin ng Panginoon. Touching life around us. Kailangan po ay we are touching the life around us. Kahit po paghawak sa bulaklak, subukan nyo yung mga may sakit, pahawakin mo sa mga puno, pa-embracing mo sa puno, pahawakin mo sa bulaklak, sa mga dahon-dahon. At lalo na kinakain natin yung dahon. That is life that is around us na pinagkaloob po ng Panginoon na sa modern times ay hindi na natin ginagawa at hindi na natin na-experience, hindi na natin napapakinabangan. But now, we are studying about this earth is full of light. Sabihin nga po natin, light. Light. Na dapat natin i-enjoy araw-araw. Okay. Yan po ay mga experiences na siguro meron din kayong naririnig. Ngayon, bibigyan ko kayo ng research. 1998, si Dr. Michael Denton from New Zealand ay nagkaroon po ng pag-aaral, pagre-research. At sa kanyang conclusion, sa kanyang research, biological research, nag-research po siya tungkol sa biology. Ang kanya pong conclusion is that the universe, itong ating kalawakan, itong ating mundo na ating kinabibilangan at pinamumuhayan, especially, sabihin nga po natin, especially designed. Importante po na ang mundong ito na ating ginagalawan ay especially designed for life. Hallelujah! Ginawa po, God created this world by the word of God, and it is full of life, oozing with life, and especially designed for mankind as its foundational goal. Hallelujah! Napag-aralan po nila at napatunayan na ang mundong ito ay especially designed na kung ang mga tao lamang ang nasa kaisipan ng Diyos, kaya niya nilalang ang mundong ito na ating ginagalawan. Hallelujah! Which means to say that this world is created for us. Tayo po ay kabilang sa plano ng Diyos na ginawa niya ang mundong ito na puno ng buhay para sa atin. Kaya po kung tayo lalabas sa umaga, ay ating ma-appreciate, maliligayahan tayo na tumingin sa kalawakan and appreciate everything that is around us dahil ginawa ito ng Diyos para sa atin. And we have to appreciate it. And we have to use it. We have to benefit from it. Kaya lang po, karamihan o sa atin ngayon ay hindi na tumitingin sa kapaligiran. Ang mata po natin ay nakafocus na sa iba.
Nasa technology na lang po. Kaya hindi na natin na-appreciate ang mundong ating kinabibilangan. Tayo po ay kabilang. Ibig sabihin, tayo po ang main goal ng Diyos. Bakit niya nilalang ang mundong ito ay para sa ating kapakinabangan. Amen. So magkakaroon po tayo ng we have to have that value of life. Panginoon, salamat! Samantalang tinitingnan ko ang araw, stars, at lahat sa aking kapaligiran, alam ko na ang lahat ng ito ay nilalang mo para sa akin. Hindi na tayo mag-iisip na, ay, sino ba naman ako? Kahit wala ako dito sa mundo, wala namang pakinabang. Hindi na po natin iisipin yan. Because we know that everything around us, God created full of light because of us. Kahit ikaw nag-iisa kang tao sa mundo, God still created this world full of light for you. Amen. Palakpakan na po natin ang Panginoon. Dahil tayo po ay bahagi ng plano ng Diyos. Alam po natin at napag-aralan natin sa Genesis chapter 1, verse 26, na ang tao, tayong lahat, ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis. God created us in His image and likeness. Sahin na lang po. And ito po ang maganda at ating pag-aaralan ng malalim. And God gave dominion to man over all His created things. Tayo po ay nilalang ng Diyos at tayo lang ang bilang tao ang binigyan ng privilege ng Diyos na magkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya. Kaya nga po dahil sa atin, upang ma-enjoy natin ang ating buhay, ang lahat po sa ating kapaligiran na Kanyang nilalang ay para sa atin. Amen. Kaya nga po, kung habang tayo ay nagluluto ng ating gulay, we have the feeling, ating damdamin ng pagpapasalamat. Panginoon, salamat po sa mga gulay. Salamat po sa mga puno ng kahoy. Salamat po. Lahat kaya nating pasalamatan ang nakikita natin sa ating kapaligiran. Because we know that God created everything for us. Very special po tayo. Kaya sino andyan ang merong tendency na maawa sa kanyang sarili? Sasabihin niya, wala naman akong kakwenta-kwenta, o wala namang nagmamahal sa akin, o wala naman. Kahapon po, meron akong nakausap. Professional siya. Pero dumanas po siya ng matinding kahirapan at naswindle siya. Mukhang wala na siyang pag-asa sa buhay. Gusto ko na pong ampulin. Professional po siya. Pinag-pray ko, kinausilan ko, at pinakain ko sa bahay. Nihintay ko nga po ngayon pero nabigla siya na 4:30 kami aalis, medyo hindi siya. Sa susunod po siguro pwede siyang sumama sa atin. So dapat po natin madama at pasalamatan ng Diyos sa lahat ng araw ng ating buhay at sa lahat ng nasa ating kapaligiran. Sapagkat ang lahat ng yan ay nilalang ng Diyos para sa ating kapakanan at sa ating kabutihan. Tayo lamang po ang binigyan ng karapatan na makalapit, have an intimate relationship with God. Sabi po sa Psalm 18:8, ay kahanga-hanga ang ginawa ng Diyos sa ating kapaligiran, ang mga bituin at ang araw. Pero mas kahanga-hanga tayo na ginawa niya. I
ayon sa kanyang wangis at binigyan ng karapatan na magkaroon ng maganda at malapit na relasyon sa Kanya. At binigyan ng kapangyarihan na tayo ang maging manager ng lahat ng Kanyang nilalang. Hallelujah! Tayo po ay manager! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung iisipin po ng tao na wala namang kakwenta-kwenta, bagong araw na naman, anong mangyayari, darating na naman yung Pumbay, kailangan magtago ako, hindi ako pwedeng lumabas ng bahay. Hindi po ganyan ang buhay na itinadhana ng Diyos sa atin. Tayo po ang binigyan ng kapangyarihan na to manage everything that is around us by the power of God that is within us. Tayo po yung mga manager. Kahit hindi po tayo mahawak ng kumpanya. We can manage because God has given us the power to have dominion over all created things of God. Hallelujah. Tayo po yung mga manager. I believe na yung mga bata, kahit mga bata na iniisip niya, bakit ba ako sinilang dito sa mundo? Mahirap naman kami. At saka, ano ba yan? Wala naman, hindi naman maka-enjoy ng buhay. Do not think of that. Isipin natin na tayo'y mahal ng Diyos. Everything God created for us. Amen. Lahat na yan, atin yan. Dahil tayo ay anak ng Diyos. Pero katulad nga po ng nasa Biblia, bakit ganito nangyayari sa ating buhay ngayon? Hindi natin ito na-appreciate. Sapagkat ang unang-unang tao na nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis at binigyan ng kapangyarihan na maging manager sa lahat ng kanyang ginawa na narito sa lupa ay nagtaksil. Yung po ang tamang term doon. Sa kabila po ng kasiyahan, kapangyarihan, at buhay, pag-ibig, at oozing presence of God na nadarama ng unang tao at wala na nga pong pwede pang isipin o i-desire ang tao na hingin mula sa Diyos. Lahat po ipinagkaloob, more than enough, God has given to man. At isa lamang ang utos ng Diyos sa kanila na huwag kakainin ang bunga ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama because they will surely die. Hindi po nag-create ang Diyos ng lason. Hindi po lason yung mansanas. Sabi sa mga eskwelahan ng mansanas. Hindi po mansanas yun. We cannot say, it is just a test. Pag-test lang po sa puso at damdamin ng tao na hindi na sila maghahangad ng ano pa man dahil pinagkaloob na ng Ama ang lahat upang ang buhay ng tao ay magkaroon ng kasiyahan. Pero alam na po natin ang istorya, naghangad po dahil sa temptation ng kaaway ay naghangad din ang tao na maging katulad ng Diyos. Hindi lang siya susunod sa Diyos, kundi siya na. Katulad ng kaaway, ay binigay sa kanyang kaisipan na magtaksil sa Diyos. Eto ngayon ang sinasabi ng ibang tao. Okay, Pastora, yan ang magandang istorya sa Garden of Eden. Kaso nagkasala ang tao at nawala ng kawalatian ng Diyos. Kaya ngayon ang tao ay ganito. Tama yun. Pero hindi, that is not the complete story. The story is rewritten sa Romans 5:8. God commanded His love upon us while we were yet sinners. Kahit po tayo nagkasala dahil sa pagkakasala ng ating mga ninuno, mula po nang tayo paglihin ng ating
Pero never, nakarating na po ako sa 11 nations of the world at wala po akong narinig na testimony na sila'y pinabayaan ng Diyos. Kaya po ako matapang. Kahit saan ako pumunta, kahit sa liblib na po ako. Wala po akong narinig na nagpatotoo na sila'y pinabayaan o ipinabayaan ng Diyos. Ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig. At kahit nung pa tayo makasalanan, tayo po'y minahal na. Ano pa po ba ang kulang sa atin? Ano pa po ba ang hinahangad natin na makamtan mula sa Diyos? With God's unending love is so much for us to enjoy each and every kissing sa umaga na tayo may buhay pa. Amen po ba? Amen. Hindi po natin isipin na tayo gigising at dadating na naman yung Bombay at sisingilin tayo. Hindi po yan ang ating iniisip. Maaaring totoo na may nangyayaring buhay na ganyan. Pero kung haharapin po natin ang katotohanan na ang Diyos sa kabila ng ating nagawang kasalanan ay nagmamahal sa atin, kailangan lang natin lumapit sa Kanya na may kaukulan, katimbang na pagmamahal. Hallelujah! Yun naman po ang hinihinang sa atin ng Diyos. Tayo po'y minamahal niya at hindi po niya tayo itatakwil. Yung pong ating buhay ay binayaran. Hindi dahil sa ginto at pilak. Sa verse 19 po ng 1 Peter 1. Tayo po'y iniligtas ng Diyos. Kung ako po'y nag-preach sa iba, lalo sa mga misis. Mga misis na may problema sa husband, mahilig po nila akong imbitahin. Dahil alam nila na ako'y salbahe. Kahit po ako'y salbahe, minala ko ng Diyos. Hallelujah! Saan kayo nakakita? Ayan ang anak ko. Ang dati nila ay Ilonggo. Ako naman ay taga kaya sumusuplada ako. Ano mangyayari? Sabi ng husband ko, Ma, akit na ako sa'yo. Anong ibig sabihin sa Tagalog? Galit ako sa'yo. Anong sagot ni Suplada? Ay, bahala ka sa buhay mo. Ang sabihin mo sa akin at magtalo ka na, pag ako nagalit sa'yo, bibigyan kita pamasahe pa wisig mo. Ganyan po ako kasalbahe. Pero minahan po ako ng Panginoon. Hallelujah! Sino po bang masasalbahe pa kaysa sa akin? Mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo pinabalik sa Kanya sa magitan. Hindi tayo pinili ng ginto at pilak. Kasi yung ginto at pilak marami dyan. At ito po'y nagpapahayag na tayo higit pa sa ginto at pilak dahil ang pinagbili, ang pinapalit sa ating buhay ay ang banal na dugo ng Panginoong Jesucristo na hindi kayang bayaran. Ganun po tayo kamahal. Ganun po tayo. We are so precious in the eyes of the heart of God the Father na hindi ginto at pilak ang ating katapat. We are more than the gold and the silver that is around us because the blood of Jesus Christ purchased our salvation so that we can have this life that we have today. Hallelujah. Mahina po ang amin. Amen. Amen! Amen. Kahit ano pa sabihin ng mundo, hindi po natin yan pinakikinggan. Kasi ang mundo po ay sanay ng magpintas, sanay ng makipag-away, sanay na gumawa
ng hindi mabuti. Alam na natin yan, kaya hindi na po natin papatulan. Ang mahalaga ay alam natin, we know that we know in our hearts that we are more than silver and gold in the eyes of our Father in heaven because the blood of Jesus Christ purchased our salvation so that we can become the children of the Most High God. Yung po ang ating sitwasyon ngayon. Tayo po ay minamahal ng Ama sa langit. Kaya ang kanyang banal na dugo ng kanyang anak ang naghugas sa lahat ng ating mga kasalanan. At yung paghugas sa ating mga kasalanan is final. And it is done at Calvary's cross. It is finished. Kaya huwag na po tayong babalik sa lunang. Sa putik na ating pinanggalingan, kundi tayo po ay mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, knowing and believing na tayo po ay pinili ng banal na dugo ng Panginoong Yesus upang tayo magkaroon ng buhay na kasiyasya at buhay na magpasawalang hanggan sa kanyang piling araw-araw. Pag ako po'y nagpapaliwanag tungkol sa eternal life, sasabihin po ng iba, pastor, ang bata pa nung ako, hindi ko kailangan ng eternal life. Eternal life is now. Ngayon na. Hindi yung pag namatay ka, you can gain eternal life. Eternal life is the moment that you receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, King of your life. You have eternal life with Him. Ang lahat ng pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na magpasawalang hanggan. 1 John 5:11. Ngayon pa lang, ano pong ibig sabihin nito? Dahil tayo binili na ng banal na dugo ng Panginoong Yesus, we are more than silver and gold. Hindi na po tayo maghahabol sa silver and gold. Hindi na po tayo maghahanap ng kayamanan. Hindi po, we will not run after fame or money or gold. Dahil sabi po sa Deuteronomy 28, sa ating pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Deuteronomy 28, verse 2, sa verse 1 sinasabi, na kung tayo ay susunod, kung tayo mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ang lahat ng biyayang ito ay nakahanda na para sa atin. Ang biyaya po, dahil tayo more than silver and gold, yung pong biyaya ng Diyos nakahanda na para sa atin. Kailangan lang ay sumunod tayo sa kanyang pinagagawa sa ating buhay, samantalang naririto tayo sa lupa. And all this blessing will come unto thee, and will overtake thee. Yung pong biyaya ng Diyos ay inihanda na niya para sa atin. Hindi po tayo maghahabol sa biyaya, kundi ang biyaya ng Diyos ang hahabol sa atin. Hallelujah. We will be blessed in the city, we will be blessed in the land. And everything na ating ginahawakan at gagawin, God will bless it. Meron pa po bang ipagkakait ng Diyos sa atin? Wala na. Because God the Father has given His only begotten Son to suffer, to save us from all the works of the evil one. Naririto po tayo ngayon para mamuhay na may pagtatagumpay. Hallelujah! Huwag po magkaroon ng kaisipan ng sinuman, kahit mga kabataan, na tayo ay namumuhay dito sa lupa and we are struggling. Tayo ay nakikipaglaban. Tapos na po ang laban. We just have to enforce the victory that the Lord Jesus Christ had wrought for us in Calvary's cross. Ang laban po ay tinapos na ng Panginoong Yesus sa krus sa Kalbaryo. Nung kami po'y nagkukusend sa Quezon, at ako po'y nagsasalita, meron pong
nagsalita ng laban sa akin. Mabuti kung hindi kita kilala! Extra lang ka! Hindi ba dancing queen ka? Sabi ko, tama! Yes! Dancing queen. Noon yun. Pero patay na yung classmate mo na yun. Hinugasan na ng banal na dugo ng Panginoong Yesus at ngayon ay isa ng bagong nilalang. Isa lang anak ng Diyos. Hallelujah! Ganun po ang ating attitude dito sa mundo. Tayo ay anak ng Diyos at tayo ay binigyan na ng pagtatagumpay sa lahat ng gawa ng kaaway. And we have to experience that in our daily lives. Hindi po tayo laylay ang balikat na sumasalubong araw-araw. Ay, umaga na naman. Meron na naman akong gagawin. Maglalaban na naman. O maglilinis na naman ang bahay. Dapat po meron tayong kasiyahan na sumalubong sa bagong araw, knowing that God, the blessing of God will overtake us. Pangako po ng Diyos ito at magaganap ito sa ating buhay. Yung pong biyaya ng Diyos ay siyang hahabol sa atin. Hindi po tayo hahabol sa biyaya. Hindi po tayo hahabol sa Bombay. Marami po nakatingin sa Bombay, hindi nakatingin sa Panginoon. Tapos pinagtataguan naman ng Bombay pagkatapos. Okay, mga susunod po ng mga verses ay nagpapatunay gaano tayo kamahal ng Diyos. Isaiah 49:15. Kaya po ba kalimutan? O kaya ba makalimutan ng mga ina ang kanyang anak na pinapadede? Pwede. Di ba nga tinatapon sa basura? Buhay pa. But God's promise in verse 16, as I have given you upon the palms of my hand, tayo pong lahat ay nakaukit ang pangalan sa kamay ng Diyos. I have given you in the palm of my hands, and I will not forget you. Hallelujah! Kung yung mga boyfriend natin o girlfriend, iniwan tayo sa hilahil, hindi bali na natin sila katulin. May Diyos na nagmamahal sa atin at may pamahal. Na hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan hanggang sa uling panahon. Tandaan po natin ito, markahan nyo sa Biblia nyo. Isaiah 49:15 and 16. Ito pa po ang magpapalakas ng ating pananampalataya sa Diyos. Isaiah 43 verse 21. Isa pong sentence ito, may tatlong kapahayagan. These people whom I formed. Tayo po na lahat ng tao na bubuhay dito sa mundo, tayo po yung nilalang ng Diyos. Number 1, huwag pong isipin na tayo singaw. Or anak sa singaw. Tayo pong lahat ay nilalang ng Diyos. Lahat ng may buhay, tayo po yung nilalang ng Diyos. Kahit ano sabihin ng tao sa'yo, ikaw ay putok sa buhok, bahala sila dyan. Huwag na natin siyang pakinggan. Tayo po'y nilalang ng Diyos. Ano man ang pagpili sa atin ng ibang tao, ang katotohanan tayo po'y nilalang ng Diyos at tayo ay para sa Kanya. These people whom I formed for myself, naangkin po tayo ng Diyos. Kahit tayo takwil ng buong mundo, naangkin pa rin tayo ng Panginoon. Bakit po ganon kamahal ng Diyos ang tao na kanyang nilalang? Ano po ang sukli? Ano po ang hinihintay ng Diyos na ating gawin? Sa Kanya na siyang lumalang sa atin at nagmahal sa atin nang walang kapantay. Sa susunod po na katalata, sinasabi, they shall show forth my glory. Hallelujah. Ang mga tao ito na aking nilalang
ay para sa akin upang sa kanilang buhay ay maipahayag ang aking kaluwalhatian. Amen. Ito po ang purpose ng lahat ng biyayang ating pinag-aralan mula sa paglalang ng Diyos ng ating the earth that we live on. Ito po yung pag-ibig ng Diyos, bakit tayo pinili? Hindi sa pagitan ng ginto at pila, kundi sa pagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus tayo inahugasan ng lahat ng ating kasalanan. Ang hinihintay po ng Panginoon, itong buhay na niligtas, pinagpapala, minamahal ng Diyos, ay maipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa pagitan ng ating buhay. Yan po ang challenge ng ating pinapag-aralan ngayong umaga. December na po, 2024. Malapit na po ang bagong taon. Magkaroon po tayo ng pagsusuri sa ating buhay. Sa loob po ba ng 2024, we have to reflect, pag-aralan natin at pagbalik ang isip natin. Ano po ba yung pinapagawa ng Diyos sa atin? Naganap na po ba natin within this year? O sasabihin natin, ay, sa susunod na lang, Panginoon. Manyanabit, hindi ko pa nagagawa at hindi ko pa gagawin. We have to reflect, ano ba yung pinapagawa ng Diyos sa atin na hindi pa natin nagagawa. Alamin po natin na bago tayo inutusan ng Diyos na gawin ng anumang bagay, tayo po'y pinagpala na niya. God will not demand anything from us until He already provided everything so that we can fulfill for His purposes sa ating buhay na kanyang pinagpala. Reflect bago po pumasok ang bagong taon. Kasi yung bagong taon, gagawa naman tayo ng New Year's resolution. Ngayon pa lang po ating pag-aralan, pag-isipan. Ano po ba yung biyaya? Lahat ng biyaya atin pong isulat, isummarize natin, magkaroon tayo ng notebook, na lahat ng pagpapalang binigay ng Diyos sa atin, we have to enumerate everything para hindi natin makalimutan. We have to reflect on the goodness of God na pinag-aralan natin ngayong umaga. And then, ano naman ang ginawa nating sukli sa lahat ng biyaya na pinagkaloob niya sa atin? Meron po ba mga plano na pinapagawa ang Diyos sa atin na hindi pa natin nagagawa? May panahon pa po, the whole December we can do it. Bago dumating ang bagong taon. Because bagong taon, we have to make renew. Magkaroon naman tayo ng pagbabago sa ating kaisipan, pagbabago sa ating puso, pagbabago sa ating pamamagitan ng buhay. Magkaroon pa ng pagbabago. Dahil importante po ang pagbabago. Kaya nga bagong taon, bagong buhay, bago. We have to renew our relationship with the Father who has given us life, who has given us everything that is around us. Pinagpala na po tayo ng Panginoon. We have no reason to refuse what God is commanding us to do for His glory and for your honor, for His honor. Ito po ang salita ng Diyos natin pinag-aralan. Bagamat meron po akong ginagamit ng mga experiences just to strengthen the experiences ng ating araw-araw na pamumuhay at yung mga scientific evidence po na nagpapastrong sa ating pananampalataya upang totoo nga na ang mundong ito'y nilalang ng Diyos para sa ating kabutihan, para sa ating kapakinabangan. At atin pong alalahanin. Ano po yung pinapagawa ng Panginoon sa atin na hindi pa natin nagagawa? We have to renew our mind and our heart and have that desire to obey God. Because when we obey all His commandments and all His blessing will overtake us, darating po sa ating buhay
and reflect. Panginoon, salamat po sa walang hanggang kapangyarihan ng iyong salita na aming napakinggan ngayon at nagkaroon po kami ng kaunawaan at larawan na ipininta mo sa aming kaisipan at sa aming puso na kung paano ang buong mundo ay ginawa mo nilalang dahil sa pamagitan ng iyong makapangyarihang salita. At ang iyong salita ay tinago namin sa aming puso at buhay sa aming buong buhay. Magkaroon po kami ng magandang pananaw at ma-appreciate namin ang lahat na iyong ginawa at gagawin pa sa aming mga buhay. Panginoon, dinadala ko po sa iyo ang aming mga kapatiran sa mga bagay na inuutos mo sa kanila na hindi pa nila nagagawa. Ikaw po magbibigay ng kaparaanan at magawa nila at masunod nila ang iyong mga naisin na kanilang magawa sa araw-araw namin pamumuhay. Dito sa mandalang patuloy mong pinagkakaloob ang iyong biyaya ng magandang kinabukasan sa buhay ng bawat isa sa amin. At magawa namin, Panginoon,